Ilang tatakbo bilang kongresista sa Metro Manila ang humabol sa paghahain ng kandidatura sa huling araw ng COC filing. Sa pagka-alkalde at vice-alkalde naman, magkakaribal na pamilya sa politika ang magtatapatan sa 2025 elections. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Naghabol din sa huling araw ng filing ng Certificates of Candidacy ang ilang aspirants na gustong maging kongresista sa Metro Manila. Kabilang dyan si incumbent Manila 6th District Representative Benny Abante, na kasama ang kanyang pamilya at si Manila Mayor Honey Lacuna sa paghahain ng kanyang COC. Alam mo number 13 ako? Di ba number 13? Lucky 13 yun, di ba? Naghain na rin ng kandidatura ang re-electionist na si Manila 3rd District Representative Joel Chua kasama ang kanyang kaanak at si Mayor Honey Lacuna. Sa Lone District ng Mandaluyong, naghain ang dating journalist at naging Mandaluyong representative na si Queenie Gonzalez. Kasama niyang nag-file ng COC ang asawa na si Deputy Majority Leader at incumbent Mandaluyong Representative Neptali Boyet Gonzalez II. It's about time na let's introduce a new breed, para fresh breed of ideas, fresh breed of concepts sa napapanahong nangyayari sa mundo ngayon. Tatakbo naman ang magkapatid na sina Taguig 2nd District Representative Pami Zamora at San Juan Representative Bel Zamora bilang re-electionists. May nilinaw naman si Congresswoman Pami. Hindi po ako parte ng anumang dynasty dahil mag-isa lang po ako sa Taguig. Ako ang mag-isang Zamora na tatakbo sa Taguig. Buzzer beater naman ang paghahain ng dating councilor ng San Juan na si Jana Ejercito, pinsan ni na Senators J.V. Ejercito at Jinggoy Estrada. Lalabanan niya si Representative Bel Zamora sa pagkakongresista ng San Juan. I want a check and balance because as of now, it's like the whole Zamora team. We want it to be a surprise. Sa kabuuan, nasa 93 ang mga naghain ng kandidatura para sa 33 congressional districts sa buong Metro Manila. Hindi ito nalalayo sa nasa 92 na mga naghain noong nakaraang 2022 elections. Sa mga tatakbo bilang mayor, vice mayor at konsehal sa mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila, may ilan ding humabol sa filing ngayong araw. Tatakbo para sa ikatlo at huling termino bilang alkalde ng San Juan si incumbent Mayor Francis Zamora. Kami po tuloy-tuloy kami nagtatrabaho, anumang sakuna, bagyo, baha, sunog, nandiyan po kami. Simula nung ako'y nahalal hanggat ngayon po, tuloy-tuloy po ang ating trabaho. Running mate ni Zamora si Vice Mayor Angelo Agkawili. Makakalaban nila ang basketball player na si Philip Cesar, natatakbo bilang mayor, at Candy Crisologo, nakakandidato bilang Vice Mayor ng San Juan. Naghain na rin ng COC ang basketball player at San Juan 1st District Councilor na si James Yap para sa ikalawang termino niya bilang konsehal. Sa Pasig, magkakaharap sa pagkaalkalde si incumbent Mayor Vico Soto at may-ari ng St. Gerard Corporation na si Sara Discaya. Katandem ni Soto si Vice Mayor Dodot Jaworski, habang makakalaban niya sa pagka-vice-alkalde si dating Pasig City Vice Mayor Iyo Bernardo. Nakalaban na ni Mayor Vico si Bernardo sa pagkaalkalde noong 2022 elections. Kimbo versus Teodoro naman ang labanan sa Marikina City. Kanina, naghain na ng kandidatura si Marikina 2nd District Representative Stella Kimbo para sa pagtakbo niya bilang mayor ng lungsod. Magkakatapat niya sa posisyon si Marikina 1st District Representative Maan Teodoro na asawa ni incumbent Mayor Marcy Teodoro. Sa Mandaluyong City, naghain na ng COC kanina si Vice Mayor Menchi Abalos para maging alkalde. Susubukan niyang palitan ang biyanan na si Mayor Benjamin Abalos sa posisyon. Ang running mate ni Vice Mayor Menchi ay si Councilor Anthony Suva. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.